Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-32 kabanata ng Noli Me Tangere, ang panghugos. Tumutupad sa kanyang ipinangako ang lalaking may maputlang mukha sa pamamagitan ng paggawa ng isang kamanghamanghang panghugos para mailagay ang mabigat na palulok na bato sa hukay ng pundasyon. Ang makina ay higit 8 metro ang taas, sinusuportahan ng 4 na malaking troso at matitibay na kable. Sa tuktok nito, may mga banderang kumikilos sa hangin at malaking kwintas na yari sa dahon at bulaklak. Pati na rin ang higanting kalo na nakabitid sa lubid ay may malaking batong guho na gagamitin para sa pang-aalang inilalagay sa guwang. Pahayagan, manuskrito, barya, medalya at iba pang alaala para sa susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng mekanismo, nagagawa ng isang tao ang lakas ng katumbas ng 100 katao, bagamat bahagyang mabagal. Ipinakita ng lalaking maputla ang galing ng makina kay Maestro Juan at ipanaliwanag kung paano ito nagtatansya sa pagbaba at pagtaas ng mga bato upang maging maayos ang pagkakalapat. Nagulat at humanga ang lahat sa kanyang kakayahan at nalaman nilang siya ay ipinasa ang kaalaman ng kanyang ama na naman ay tinuturuan ni Lolo ni Don Crisostomo. Sa tabi, may nakahandang tubong tingga kung saan ipapasok ang tubong kristal na naglalaman ng mga alaala ng kasaysayan. Si Tandang Tasyo, sa kanyang pagmuni-muni, ay naisip kung paano ang mga gawaing ito ay maglilingkod sa kinabukasan. Kahit na sa paglipas ng panahon, kung ang gusali ay masasira at ang kasaysayan ay matatakpan, maaaring may matatalinong tao sa hinaharap na makakaunawa sa mga inihulog alaala. Inilarawan niya ang sinaunang panahon at ang pananampalataya ng mga tao sa kanilang manlilikha at kung paano ang mga pari ay tila may kapangyarihan sa pamumuno at pagsasagawa ng ritual. Samantala, naghahanda ang guro at mga estudyante ng masaganang pananghalian at mga laro tulad ng palo sebo, karirahan at hampas palayok para sa seremonya. Dumating ang banda, gobernador, mga pinuno ng bayan, pari at empleyadong Kastila at makipag-usap si Ibarra sa gobernador na naging magilo sa kanya matapos purihin ang kanyang mga medalya at bantang laso. Habang papalapit sa hukay, nakaramdam ng kaba si Ibarra, lalo na nang makita ang panghugos at ang magalang na pagsaludo ng lalaking may paputlang muka. Napansin rin niya si Elias na kumindat bilang paalala sa naunang sinabi sa simbahan. Sinimula ng seremonya. Inilagay na sa guwang ng bato ang tubong kristal at binasbasan ng benditadong tubig. Isa-isa, nagpahatid ang mga dumalo ng panseremonyang palitada sa ibabaw ng bato. Naglagay rin ng pampalitada ang gobernador, si Ibarra, mga pari, empleyado, at Kapitan Tiago. Sa kalagitnaan ng panghuhugos, biglang pumailan lang ang malakas na lagabog. Ang panghugos ay bumagsak, ang kable at palupo ay nagkalat, at nagdulot ng takot at kalituhan sa sanlibutang tao. Sa kabila ng panganib, nakatayo si Ibarra sa gitna ng kaguluhan. Hawak ang pampalitada at pinamumunuan ang pag-ahon sa bangkay ng lalaking may paputlang muka. Ang lahat ay namangha at humanga sa kanyang tapang. Si Maria Clara, sa takot at pagkabigla, ay nahimatay sa bisig ng kanyang mga kaibigan. Sa huli, ang kabanata ay nagpapakita ng kausayan ng tao sa agham at mekanika
ang kahalagahan ng pagtatabi ng alaala para sa kinabukasan, at ang kabayanihan at tapang ni Ibarra sa gitna ng sakuna habang ipinapakita rin ang emosyonal at relihiyosong damdamin ng mga dumalo.